Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa may pinakamagandang battery performance sa lahat ng phone na nireview ko at ito yung OnePlus Nord CE6 at excited ako ipakita sa inyo kung ilan yung screen on time na nakuha ko dito. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ng presyo tapos unbox natin. So ang presyo nitong OnePlus Nord CE6 ay 24,990 pesos para sa 8256 at mabibili natin to sa Digital Walker. Nandiyan yung link ng kanilang website sa description box sa baba. Kung gusto niyo naman sa Lazada or sa Shopee, nandiyan din yung link. At maraming salamat sa kanila kasi sila yung nagpahiram ng unit na pag-uusapan natin ngayon. So ito yung box ng OnePlus Nord CE6. Kitang-kita nyo naman, manipis at isa lang ibig sabihin yan, wala tayong charging brick sa loob ng box. And again, ito yung 8256GB. At makikita nyo dito sa likod na yung unit na i-review natin ay yung color blue or fresh blue na kulay pero meron din silang color black. So pag open natin, ang unang bubungad sa atin ay yung document sleeve na makapal. Ayan. At dahil makapal yung document sleeve nitong Nord CE6, ang ina-expect ko talaga nung una ko itong i-open ay meron na itong jelly case. Pero sadly, ang meron lang dyan ay yung mga documents, yung ating charging cable, at yung ating SIM ejector. So, yun yung isa sa nakakalungkot dito sa Nord CE6 para sa 25,000 pesos. Wala kang jelly case. At sa ilalim ng box, makikita ninyo na phone lang yung meron. Wala din tayong charging brick dito. So, yung cable lang talaga yung accessory natin. Well, kung ituturing ninyo accessory yung screen protector na naka-install na dito sa phone, edi may isa pa tayong accessory. So, mapipilitan kayo bumili ng charger at ng jelly case kapag bumili kayo ng Nord CE6. So, kapag bibili kayo nitong Nord CE6, mas maganda gamitin nyo na lang kung anong charger yung meron kayo. Tapos, make sure nyo na naka-order na kayo ng case before nyo ito bilhin para magamit nyo agad. So, ito yung color blue at napakalinis ng itsura guys. Napakaganda talaga in person. Napaka-premium. Pero simple lang siya. Kita nyo naman, ang design lang na makikita natin ay yung logo ng OnePlus. Tapos matte finish na all the way at walang kahit anong texture or patterns na makikita sa likod. Hindi siya kapitin ng smudges or fingerprints. So, napakaganda ng phone. At medyo may kakapalan yung kanyang body and compared sa ibang mga phone, hindi naman sobrang kapal, tamang-tama lang, pero yun yung isa sa mga manonotice mo agad-agad kasi napakalaki po ng battery capacity ng phone na to. So sagutin natin ngayon yung unang question natin, matagal bang malobat itong OnePlus Nord CE6? So itong OnePlus Nord CE6 ay merong 7,500 mAh na battery capacity at 80 watts yung kanyang charging speed. Meron pa siyang 6.5 watts reverse wired charging at bypass charging. At makikita ninyo sa website ng OnePlus na meron silang tagline para sa phone na to na Crazy Power. Tingnan natin kung talagang crazy yung SOT na nakuha natin sa phone na to. At mukhang totoo nga guys kasi kita nyo naman 25 hours and 23 minutes. Malapit nang mag 26 hours, ganun katindi yung phone na to. Sa isang charge, malamang sa malamang, umabot to ng 2.5 to 3 days of usage. Kung syempre, depende yan sa paggamit natin. Pero kung palagi tayo nakadata, 2 days for sure, kakayanin ng phone na to. So, ganun katindi. Isa to sa may pinakamalaking screen on time na nakuha ko sa isang phone na ganito yung presyo. Antindi. So, maasahan po talaga natin yung battery ng phone na to sa isang charge lang. Ngayon, pagdating naman sa charging, 18 to 100%, 1 hour and 7 minutes ko lang to na charge. So, impressive din. At kahit dito sa wildlife stress test, makikita ninyo na kahit mabigat na application pa yung pinatakbo natin, 3% lang yung nabawa sa kanyang battery at nadagdagan lang tayo ng 7 degrees sa kanyang temperature. So, talagang impressive yung phone nito pagdating sa battery consumption. So, to answer the question kung matagal ba talaga malobat itong OnePlus Nord CE6, yes na yes. Doon tayo sa second question, matibay ba itong phone na to? So itong OnePlus Nord CE6 ay pinopromote na merong IP66, IP68, IP69, IP69K at MIL STD 810H na certification. So basically, kakayanin nito lahat ng harsh situation. So kahit na malubog natin doon sa tubig, malaglag natin, bagsak natin, hindi po agad-agad masisira itong phone na to. Pero kagaya dati, i-remind ko pa rin kayo na hindi po action camera itong OnePlus Nord CE6. So, wag pa rin natin sasama sa pag-swimming natin, lalong-lalo na sa dagat. At maliban sa naka-install dito na screen protector, meron pa tong tinatawag na Crystal Guard protection. So, parang in-house screen protection yan ng OnePlus na according sa kanilang website ay kasing tibay ng Corning Gorilla Glass Victus Plus. Pero dahil nga in-house, mas mura. At nakita naman talaga natin yan sa SRP ng phone na to. Meron din nung tinatawag na Aqua Touch
2.0 na kung saan if ever lang na magamit natin yung phone na to habang basa, talagang gagana pa rin po na maayos ang kanyang display. At good to know na itong OnePlus Nord CE6 ay may support naman sa dual nano SIM, hindi expandable yung kanyang storage, wala siyang microSD card slot, wala din siyang eSIM support, pero again, 5G naman itong phone na to tapos dual nano SIM. Tingnan natin yung speed test result na nakuha natin dito. Kagaya dati, unahin natin yung Ookla. Tingnan nyo naman, 342 Mbps yung download speed na nakuha natin. 19.5 Mbps naman yung upload. Dito naman sa Google Speed Test, 229.1 Mbps yung kanyang download, 19.9 Mbps naman yung upload. At panghuli dito sa fast.com, 300 Mbps yung download, 24 Mbps naman yung upload. At kaya dati, ganun pa rin yung setting natin. Same SIM card, same location, pero makikita ninyo na napaka-reliable at mabilis po talaga yung ating 5G connection dito sa OnePlus Nord CE6. At isa pa, napansin ko din na ang ganda po ng haptics ng phone na to. Kaya advice ko sa inyo, gamitin nyo, huwag nyong i-disable. Tapos, ang maganda pa rito, meron siyang 300% na audio boost. Ayan, kaya malakas po talaga at maganda yung quality ng speakers nitong OnePlus Nord CE6. So to answer the question, matibay ba itong OnePlus Nord CE6? Yes na yes. Doon tayo sa third question, mabilis ba itong OnePlus Nord CE6? So itong OnePlus Nord CE6 ay naka-Oxygen OS 16.0.5 na siya out of the box, tapos naka-Android 16 na siya. Snapdragon 7S Gen 4 yung ating chipset, LPDDR4X yung ating RAM at UFS 3.1 yung ating storage type. At yung kanyang virtual RAM or yung kanyang RAM expansion ay aabot ng up to 8 GB. So ito yung isa sa pinakamalaking controversy dito sa phone na to, yung kanyang storage type. Kagaya nung nasabi ko kanina, UFS 3.1 lang yung ibinigay nila, hindi man lang 4.0 or 4.1. At hindi naman masama, no? Hindi naman masama yung performance na makukuha natin sa 3.1, pero hindi na rin kasi ganun ka-latest eh. At kung gagamitin natin to ng ilang taon, medyo mapag-iiwanan na yung UFS 3.1. So in short, hindi future-proof yung UFS 3.1 compared sa UFS 4.0 or 4.1. Pinapromise naman ng OnePlus na meron tong 6-year fluency. Ibig sabihin, kung ano man yung performance na ma-experience natin pagka-open natin ng box nitong OnePlus Nord CE6, yun pa rin na magiging performance niya sa loob ng 6 na taon. Pero uulitin ko na naman, yung fluency ay iba sa software updates. At speaking of software updates, isa rin yan sa medyo nagpakamot ng ulo ng karamihan kasi hindi talaga ipinagmamalaki ng OnePlus yung haba ng software support dito sa OnePlus Nord CE6 kahit pa dun sa kanilang website. Wala tayong makikita na parang ilang taon na OS upgrades, mga ganyan. Hindi talaga nila prinomote kasi medyo disappointing. According sa na-research ko, ang matatanggap lang itong major Android upgrades ay 2. So kung Android 16 to hanggang Android 18 lang, pero yung security patches naman, sakto lang kasi hanggang 4 na taon daw. And again, hindi yan official statement ng OnePlus, according lang yan sa na-research ko. At kung accurate talaga yung na-research ko na yan, medyo nakaka-disappoint din, ano? Kasi alam natin na yung OnePlus, generous pagdating sa software updates. Although, may turing pa rin generous kasi 4 na taon naman yung security patches. Pero yung major Android upgrade, 2 taon lang. Sana ginawa man lang nilang 3 or 4 na rin, diba? Para masatisfy talaga tayo. So kung kayo yung tatanungin, okay lang ba sa inyo yung ganong kahaba? At ito yung Antutu score na nakuha natin dito sa phone na to kapag hindi natin ginamit yung RAM expansion. 1,136,181. Medyo tumaas yung performance nung ginamit na natin yung RAM expansion, 1,141,972. Ngayon, pagdating naman sa gaming, meron tayong tinatawag dito na Game Assistant. So swipe lang natin pa ganyan. Ayan, mako-customize na natin yung ilan sa mga settings, lalong-lalo na yung performance niya. So, pwede tayong makapamili kung power saving, balance, or pro gamer. Sa pro gamer, pwede nating ma-experience yung tinatawag na touch reflex chip, dedicated chip para sa touch response rate, at aabot yan ng 3,200 Hz. So, para dun sa mga sensitive or talagang madaling makapansin sa delay ng pag-response ng phone dun sa ating touch, ma-appreciate nyo yung touch reflex chip na inilagay dito ng OnePlus. Ngayon, ang isa pa sa na-appreciate ko dito sa Game Assistant ay yung system status. And ma-monitor ninyo kung ilang FPS yung na-experience natin sa gameplay. So, dito sa Subnautica, sa graphics, makikita ninyo, high, tapos 60 FPS yung sagad natin na gameplay.
Pero pwede pa naman nating isagad to absurd high or yung pinakamataas na resolution ng phone na to. Pero napansin ko na medyo naglalag, may frame drops tayo kapag yan yung setting natin. So balik lang natin sa high at tingnan natin kung ilang FPS yung may experience natin. Okay, so kagaya na makikita ninyo, umaabot naman tayo ng lampas 30 FPS sa karamihan ng natin, paglalaro dito sa game na to. Ayan. Napaka-smooth naman overall. Ayan, diba? At yung touch response rate, mapapansin nyo talaga na napakabilis. Ayan. So, para dun sa mga maglalaro ng mga mabibigat na games dito sa OnePlus Nord CE6, masasatisfy naman kayo. Pero syempre, ilagay pa rin natin sa tama yung ating expectation kasi hindi pa rin naman to flagship phone or hindi to gaming phone. So to answer the question kung mabilis ba itong OnePlus Nord CE6, yes, mabilis. At nakita naman natin na lumampas tayo ng 1 million pagdating sa Antutu score. Pero yun nga lang, kagaya na sinabi ko, yung UFS 3.1, fast enough pero hindi future-proof. Doon tayo sa next question, maganda ba yung display? So itong OnePlus Nord CE6 ay merong 6.78-inch AMOLED display, 1.5K yung resolution, 144Hz yung ating max refresh rate, 3600 nits yung ating peak brightness, 10-bit yung kanyang kulay, at meron pa siyang 100% DCI-P3 color coverage. So pagdating sa color accuracy, wala tayong magiging problem sa phone na to. Talagang napaka-vibrant pero hindi overly saturated, hindi overexposed yung mga makikita natin sa display at napaka-accurate ng kulay. So, pleasing sa mata, lalo na kapag manonood tayo dito ng mga pelikula, mga videos, masasatisfy po talaga tayo. At kagaya na napansin niyo, medyo mataas talaga yung resolution na inilagay dito ng OnePlus. Pero kahit ganoon, nakita niyo naman yung screen on time na nakuha natin, mataas pa rin. So, hindi naging mahirap para sa phone na to na i-handle yung mataas na resolution. Pero good to know na dito sa display settings, meron tayong makikitang option para baguhin yung kanyang screen resolution. So meron tayo ditong auto, standard, at high. Siyempre, kapag naka-auto tayo, 1080p, malinaw pa rin, pero tipid sa battery. Pero kung gusto natin ng pinakamalinaw, yung high, syempre. Pero ako, sa buong test ko, naka-auto lang ako. So bahala na yung Oxygen OS na mag-decide kung alin yung pinakabagay na resolution according sa ginagawa ko. Pagdating naman sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option dito, auto, standard, and high. At magagamit lang natin yung 144Hz kapag sinelect natin yung high. Tapos, masiselect natin yung mga compatible applications para dun sa napakataas na refresh rate na yon. So, tingnan natin kung makakakita tayo. Halimbawa dito sa Asphalt, 120Hz lang yung sagad. Try natin sa settings. Kung pwede, hindi rin. 120 lang talaga. Hindi rin talaga. So, bihira. Sa ngayon, for future-proofing pa lang yung mataas na screen refresh rate na yan, karamihan ng mga apps 120 lang talaga. Pero at least nga, in the future, magagamit natin at nakaready na yung phone natin. At para dun sa mga gagamit sa phone na to for media consumption, good news kasi Widevine Security Level 1 yung meron tayo dito. Tapos makakapag-play tayo ng Full HD sa Netflix at meron pa tayong support sa HDR. So inabigit lang natin saglit ni Oxygen OS para mas ma-appreciate nyo yung display. So ito yung kanyang quick settings. Ayan, kagaya pa rin dati. Mukha pa rin iOS. Tapos yung kanyang app drawer, ganito yung setting. Pero syempre depende yan sa isa-set natin. Meron tayong drawer layout at default view na pwedeng iselect dyan para ma-customize natin. Yung default view ay all or categories. Kapag naka-all tayo, yung nakasanayan natin na ganito, naka-exposed lahat. Pero kapag categories, yung sinect natin sa setting, ito yung default na makikita natin. Yan, mukha din siyang iOS. Kaya tapos dito sa settings, tingnan natin. Yan, napaka-normal pa rin naman, wala naman tayong makikitang kakaiba. And again, dito sa display settings, marami tayong customization na pwedeng gawin. Screen color mode, vivid, natural, tsaka pro modes. Meron din tayong tinatawag na adaptive tone, kung saan yung kanyang white balance ay ma-adjust depende sa lighting ng environment natin. So to answer the question kung maganda ba yung display ng phone na to, yes na yes. And actually, pang flagship na yung kanyang display. Doon tayo sa last question, malino ba yung camera nitong OnePlus Nord CE6? So meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter
at 2 megapixels na auxiliary lens tapos 32 megapixels na selfie camera. Yung harap at likod ng phone na to ay kayang mag-shoot ng up to 4K video recording. So kagaya na makikita ninyo sa photo, sa totoo lang hindi ganun ka-impressive yung nakuna nating mga photos gamit yung OnePlus Nord CE6. Tamang-tama lang, actually hindi siya mukhang 24,990 pagdating sa quality. Medyo nakulangan ako sa ilang mga photos, minsan madilim, minsan okay naman, minsan hindi siya masyadong sharp, minsan okay din naman. So, hit or miss yung mga quality ng photos na makukuha natin dito. So, talagang kailangan nyo nalang galingan sa pag-shoot ng photos para masatisfy kayo sa quality. Pero hindi palaging maganda yung makukuha nyo dito. Pagdating naman sa video recording dito sa likod, makikita ninyo na yes, nafe-feel natin yung OIS kasi for the most part, napaka-stable naman kahit naglalakad ako. Pero may pagka-wobbly effect na makikita kayo dun sa mga gilid. So, again, hindi pa ganun ka-smooth. At ito naman yung ating 4K 30fps na video recording sa selfie camera nitong OnePlus Nord CE6. And mapapansin ninyo, maganda yung kulay ng video natin. At hindi overly processed. Hindi, alam yun, hindi mukhang parang puro AI na lang yung makikita natin sa texture ng balat, sa kulay ng balat natin. Napaka-natural pa rin. Tapos meron tayong digital zoom dito na naka-ready. So ito yung 0.x na zoom para sa selfie camera. Pagpasensyahan nyo na yung pusa namin. Umiiyak. Gusto nang pumasok dito sa studio. Tapos ito yung 1x. Yan. Tapos ito naman yung 2x. Yan. Okay, so yung pagka-wide niya, pwedeng-pwede kung meron tayong pinapakita sa likod. Okay, na masasabi nyo, comment kayo dyan sa baba. At yan na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa OnePlus Nord CE6. Anong masasabi niyo sa phone na to? Bibili niyo ba to for 24,990? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, ito lang yung konting opinion ko tungkol sa phone na to. If ever lang na gusto niyo marinig yung opinion ko at suggestion or recommendation, bahala kayo. Basta share ko lang din yung thoughts ko tungkol sa phone na to. Kung ang hinahanap ninyo primarily sa isang phone ay yung battery performance, kung gusto niyo ng matagal malobat na phone, maganda yung display, okay yung performance niya, although hindi ganun ka-future-proof, pwede na tong phone na to. I-consider nyo siya kasi nga maaasahan nyo to. Lalong-lalo na yung, yung 5G connectivity, ang bilis po talaga ng download at upload speed na nakita natin sa phone na to. So, kung humahanap kayo ng phone na pang daily, kailangan niyo na palaging naka-data at matagal malobat, perfect tong phone na to. Pero, kung gusto niyo ng phone na talagang matagal niyo magagamit, mahaba yung software support, maganda yung camera, skip nyo na lang tong phone na to. Okay? So, nandyan yung link ng Digital Walker para makita ninyo yung updated pricing ng phone na to. At maraming salamat ulit sa kanila sa pagkapahiram nitong OnePlus Nord CE6. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.